Sorry po sa istorbo. Yun, so, sama-sama po tayo matuto ngayon for today at pag-aralan natin kung ano ba talaga ang repentance and faith, which is pagsisisi at pananampalataya. In Spanish, arrepentimiento y la fe. Okay? Yeah, so, I'm so happy na lahat tayo nakapunta rito kasi syempre meron tayong ibang meron kaming isang couple na na-miss dito. So hopefully maka-attend siya by next week or the next meeting. So natutunan natin sa first modules is yung God's love. God's love for us is revealed through His Son's death and resurrection. So binigay pala ni God yung kanyang anak, di ba yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So binigay niya sa atin for what reason? Kasi para pagbayaran yung kasalanan natin na ginawa. Hindi siya yung may kasalanan nun, di ba? So ngayon, alam natin si God binigay yung kanyang anak para sa atin. Kahit na ikaw lang ang mag-isang tao rito, ibibigay ni God yung kanyang anak para lang sa'yo. So kahit na ikaw nag-iisang tao. So yun ang tandaan nyo, magkaroon kayo ng personal relationship with God. So ngayon, alam na natin kung ano yung ginawa sa atin ni God, ano yung binigay niya sa atin, yung kanyang anak, ano yung magiging response natin. So ang response natin is yung repentance and faith. Pagsisisi at pananampalataya. Nuestra respuesta. So what's our response? Repentance and faith. Okay? So ayon sa Mark chapter 1 verse 14 to 15. Sabay-sabay tayo. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So sinasabi dito na the kingdom of God is at hand. So nandito na ang kingdom of God. So what we need to do is to repent and believe and have faith in the gospel. Okay? So sinasabi na repentance and faith go together. So hindi pwedeng nagre-repent ka lang, nagsisisi ka lang sa kasalanan mo without believing sa word ni God. Hindi rin pwedeng hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo, pero may meron kang faith kay God. Kasi meron diyan, di ba? Sabihin na natin nagsisimba ka araw-araw dahil may faith ka. Pero pagdating mo sa bahay, pagdating mo sa work, same ka. So anong purpose 'no, 'di ba? Hindi siya effective. Hindi siya effective. Yung calling na yung response natin kay God hindi appropriate. So pag nagre-repent ka nga o nagsisisi ka nga, may mga taong mababait. Halimbawa, may mga OFW, 'di ba? Minsan pupunta sa ibang bansa. May pamilya sila sa Pilipinas. Pagdating sa ibang bansa, nagkakaroon ng ibang pamilya. Sabihin na natin, totoo 'yan, 'di ba? Nangyayari 'yan. Nalaman nila na, ay, mali itong ginagawa ko. Kasi para sa pamilya. Pero hindi sila, nagsisisi sila, okay, fine. Pero hindi sila naniniwala na may purpose pala yung pagsisisi nila. Wala silang hindi para kay Lord yung pagsisisi nila. So, ang sinasabi lang is, dapat pagka nag-respond tayo kay God is repentance and faith should go together. Kasi kung hindi pwedeng isa lang, hindi repentance and faith, so one response is inadequate. So according to Acts chapter 20, you know how I live among you the whole time from the day I first came to the province of Asia. I earnestly bore witness for both Jews and Greeks to repentance before God and to faith in our Lord Jesus. So, yan, sabi niyo. Okay. So, ano ba talaga yung repentance? Yung KS
arrepentimiento. So, ano ba talaga yung repentance? So repentance is not dependent on feelings. So hindi yan ang pagsisisi, hindi yan lang nafi-feel mo. Halimbawa, kailangan naiiyak ako. Kailangan parang nafi-feel kong napapaluhod ako para lang ako magsisi. Hindi pala yan, hindi pala ganun ang repentance. Ang repentance pala is a decision. For the reason na yung gusto mong gawin is like magsisi for the purpose na para kay God. Kasi pag nagsin ka, dahil na-offend si God pag nagsisin ka, parang pag nagkakasala ka, yung cross, ibagsak mo sa floor at apakapakan mo. Ganun ang nangyayari pag nagsisin tayo kay God. So, bilang Kristiyano, ayaw natin ang sinasaktan si God, di ba? So, repentance is not based on feelings. Okay? So, let's be decisive. Let's decide na magsisisi tayo dahil mahal natin si God. Okay? We must hate sin itself because it offends God. Okay? Repentance also is not being sorry for sin because of fear of the adverse consequences of sin. So ano ibig sabihin nito? Hindi tayo nagsisisi dahil natatakot tayo na mapunta sa hell. Hindi dapat ganun ang thinking. Ba't ako magsisisi kasi natatakot ako pag namatay ako, mapupunta ako sa impyerno? Hindi pala dapat ganun. Dapat nga may purpose tayo because we love God and we are just responding to that love and we want to not offend God. So yun yung purpose natin. So we should not be fearful na pupunta lang tayo sa hell. Dapat may purpose. We should just love God. Okay? So repentance is from the Greek word metanoia. It's a change, in literal term, it's a change of mind. So, el arrepentimiento es un cambio de mente. Okay? So, a change of mind. Ano yung sabihin ng change of mind? It's at 180 degrees turn. So, kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, meron kang affair sa side, sa trabaho mo puro ka chismis, paninira sa mga kapwa mo, kailangan pagka nagrepent ka, nagsisi ka sa kasalanan, dapat bilang isang Kristiyano, dapat tatalikuran mo lahat ng previous na na ginagawa mo sa buhay mo. So that's why it says here that repentance is a change of mind. So pag-iisip, it's a decision. It's a will to change yourself. So it's also a change in emotion. Halimbawa, halimbawa, wala ka minsan pumupunta ka lang sa simbahan, tapos umuwi ka, wala kang paki sa iba. Wala kang pakialam. Hindi mo ma-express yung love mo sa iba. Kaya kami nandito dahil ayaw lang namin na yung life namin is simple na go to church, go to Machida, tapos enjoy lang for ourselves. Ang gusto namin is simbahan at meron kaming service. So, for us here, we just want to share the love. Yun yung parang service namin sa community natin. So also repentance refer to a change in direction and not just a simple confession of wrongdoing. So pagtalikod nga sa kasalanan, so pagtalikod natin sa kasalanan. So it is a significant change in the way you live. So mag-iba na yung we're going to decide na we're going to change not only sa church life natin kundi sa work at sa bahay natin. Kasi minsan 'di ba,
Pag pupunta tayo sa church, okay, mabait tayo. Sige, magtitirik pa tayo ng kandila, sobrang bait natin. Pagdating natin sa bahay, andyan na may mga sigawan with the mister, away, di ba? Pagkaisip mo naman, simpleng away, walang kwenta kumbaga, di ba? So, dapat, kung ano yung decision mo na mag-change, it will reflect sa lahat ng environment mo, sa community. Hindi lang sa bahay, hindi lang sa work, hindi lang sa simbahan. So yun. So repentance affects the way you think and act your attitudes, your attitudes, your motives through thought and behavior. So lahat. So pag nagre-repent ka nga, mag-change lahat ng pananaw mo sa buhay. So yun yung gusto kong sabihin sa inyo. So sinasabi din dito na yung pagpapatakbo mo sa sariling buhay mo, kasi minsan yun nga, yung sinabi ko na kanina na sarili mo lang iniisip mo, hindi ka nagsaserve sa community para to share the love. So yun din ang isang isang kailangan gawin para mapakita natin na nagrepent tayo. So repentance is a change of direction. Repentance is turning away from sin, evil, and wrongdoing. El apartamiento es un alejamiento del pecado, el mal y la maldad. Correct. Okay, so ano ba yung repentance? Repentance means turning away from sin, evil, and wrongdoing.